Sa aming paglalakbay, natagpuan namin may inilapit siyang isang babae na malapit sa kanyang puso. Para sa iba, ang salitang depression ay tila walang bigat. Ngunit para kay Cindy, isa itong malalim at tahimik na laban na hinaharap niya sa araw-araw. Dito nagsimula ang unti-unting pagkawala ng kanyang sigla hanggang sa piliin niyang magkulong sa loob ng bahay. Talaga napapaiyak kasi mahal na mahal ko ang bata. Tara, samahan niyo kami at unawain ang kwento ni Cindy. Dalawa po yan na bahay, kaso kawawa po talaga yung isa. Diretso pa po. So, Pero- sino kasama sa loob ng bahay niya? Yung kuya niya nandyan na. Ang kuya niya may pamilya? Po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So ngayon po ay nagsa-scout kami at kasama pa rin po natin sila Tito and sila Kuya Brooks. So habang naglalakbay po kami, ayan, pakita mo ang ating nilakbay. Doon po kami galing sa pinakadulo pa po. So meron po kami nakasalubong dito at kinakausap po muna namin kung anong sitwasyon nung kanyang tinuturo at kung pwede po ba na i-vlog din. So bibigyan sana natin ng tulong kasi medyo sensitibo daw po ang kwento nitong pamilya na to. So samahan niyo po kami, alamin natin kung ano ang kwento na meron dito. Ito po mga kalingap, habang naglalakbay po kami, nag-iikot po dito, nakasalubong po natin si ate. Ano pong pangalan niyo ate? Carlita, Si Miss Carlita po. And ilan taon na po si Miss Carlita? 54 years old. Ayan. So nagtanong po si Kuya Brooks kung meron daw po bang matutulungan dito sa area nila. And sabi ni ate, meron daw. So ate, baka pwede nyo kami bigyan ng konting background o kwento po ng inalapit nyo sa aming pamilya. Ang ilalapit ko po sana sa inyo ay isang kaibigan ko po at isang churchmate na din at itinurong ko na din siya na anak mula nung siya nag-aaral pa ng elementary. At hanggang ngayon po ay yung puso ko ay sobrang bigat sa kanya. Although na hindi ko naman kayang tumulong sa kanya financially, pero kahit support na lang morally, spiritually, yun na lang ang ginagawa ko sa kanya. So sa ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siguro answered prayer ito na hinihingi ko sa Diyos na kung sino ang tutulong sa akin. At ako talaga'y napapaiyak kasi mahal na mahal ko ang batang ito. At alam ko na may purpose si Lord kung bakit na ito ngayon ang nangyari. Kaya sana sa pamilya, sa pamilyang batang ito, maunawaan ninyo ako at maintindihan ninyo ako na kung bakit kahit wala mang balik sa akin, pero ang pagtulong, yung puso ko sa batang ito na inari ko na ring anak. Kaya salamat po. Yan. So, mga kalingap, pasensya na po kasi sobrang sensitibo po talaga ng kwento ng buhay po ng bata po na ilalapit sa atin ni ate. So, hindi na po muna siguro para sa amin po manggaling kasi kailangan po muna natin din humingi ng permiso sa pamilya po na pupuntahan kuya natin ngayon. Kung papayag po ba sila na ikwento talaga yung buong buhay nila dito sa atin. Pero ikwento man po nila o hindi, syempre yung tulong po na dala natin, ibibigay po natin yan sa kanila. Kasi ayun naman po ang purpose natin dito, yung makatulong talaga. So ngayon, sasamahan po tayo ni ate na puntahan po sila dun sa tinitirhan nila ngayon. Di ba hindi din po yun sa kanila ate? Hindi nila ba? Nakikitira lang din daw po sila. So tara, samahan niyo po kami. Kayo pa po pala ito. Doon po kami galing sa pinakatulog at lalakarin pa po tayo.
paalam naman ako kay kuya mo na kahit willing naman ako na magbantay sa ospital sa'yo, hindi ka naman talaga totally bantayan, baga. Basta lang masuri lang kung ano yung sakit ng buong katawan mo at namayat ka. Yung dating ikaw na masayahing bata, wala na, nagkukulong na lang sa kwarto. No, 'di ba sabi ko sa iyo, marami akong pangarap sa iyo na makapag-aral ka. 'Di ba? So ibabalik natin 'yun uli ha sa tulong nila. Ano? Sa tulong nila, Cindy, ha? Kasi financially, di ko man kaya. Katulong ng kalingap. Oo, sa tulong ng kalingap. Ano? Oo, opo. Tapos, kakausapin natin si mama mo. Ano, si kuya mo. Ano, magiging okay ang lahat ng buhay mo. Ilang years ka din na nakakulong dito kasama ang mga basura, nawala na ng pag-asa sa buhay. Ilan taon na Ngayon, po? sa tulong nila, makakaahon ka na. Ano, Cindy? Opo. Sige. Ilan taon na po siya nakakulong? Ilang years ka na nga na walang labas-labas? Ano po, siguro po 3 years po. 3 Ay, years. grabe yun na Ay, naman. lalo po kahapon naman pag nag-church po tayo nung nakaraan. Anong linggo? Yun yung first mo in 2026. Yun lang. Ano, kaya salamat sa kanila na sila yung mga kaibigan ko, Cindy, na tutulong sa atin, ha? So, maging willing ka lang, yung magsunod ka lang kung ano yung gusto nila sa'yo, ano yung nais gawin, sa ikabubuti mo naman yun. Ha? Oo, ganun na lang ang gagawin natin ngayon, ha? So, ngayon, nandito sila, may dala silang, ipapakita. Sige, Ayan, may Pastor. groceries po kaming dala. Cindy, paano sino magluluto nito sa mga ikaw na bahala? Po alam baga, sir, Cindy, masaya ka ba na meron kaming dala para sa iyo? Opo, salamat po. Ay, okay. So, sino magsasaing para sa pagkain mo? Tita mo ito, no? Opo. Ayan, si tita mo na lang bahala. Kasi sabi nga niya, siya daw nag-asikaso sa'yo. O sige, ito, yan, may bigas ka na. Tapos, ito, meron kang, ayan, pang-araw-araw mo, maya-maya, pwede kang kumain yan. Ayan, o. Madami pala ito. O, nagkakape ba siya? Ayan, may kape. Sa kuya niya. Kung bawal ang kape, di sa inyo na lang po yan. Ay, si Ali. O, bigyan mo kay ate. O, ate Cindy, bigyan mo. Dali, o, dali. O. Ayan, o, ang ganda. Ayan, daming mga food na yun, o. Ayan. Galing talaga ni ate. Uy, meron pang spaghetti. Ayan. At tuyo at suka. O, ayan. Ti, bahala ka na dyan, ha? O, ayan, sige. Ilang taon na po si Cindy? Ilang taong ka na daw? Ilang taon ka na? 20 po ngayon, pero sa August po, 21. 21. Sino kasama mo dito? Kuya ko lang po, tapos ate. Saan si mama mo? Nasa Laguna po nagtatrabaho. Okay lang ba sa'yo? Tutulungan ka namin kahit ito muna? Okay lang po, mayroon naman po akong magulang. Okay lang daw sa kanya. Pero gusto mo makasama mo mama mo? Na halimbawa, kung dadaling ka sa ospital, si mama mo uuwi, alagaan ka sa ospital, kami dalawa. Okay lang sa'yo? Huwag na po. Bakit ayaw mong pauwiin si mama mo? Okay naman po akong mag-isa. Oh, hindi ka naman okay na ikaw lang mag-isa. Opo. Mag-uusap kami ni mama mo tsaka ni kuya mo, ha? Kung paano ka namin ha? Opo. So ngayon, okay lang sa'yo. Ano masasabi mo sa kanila? Ayan, tulong nila sa'yo. Madaming salamat po sa tulong niyo. Yun ay bigay ni Lord. Ginamit lang sila na kasangkapan. Opo. Ito yung way ni Lord sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin na kasi hindi natin kaya na tayo lang, no? Opo. Ngayon magiging okay ka na kasi nandyan sila. Opo. So mag-uusap lang kami ni kuya mo kung kailan ka dadalhin sa ospital para malaman natin kasi namayat po talaga siyang mabuti. Ano po bang kailangan gawin kay Cindy? Papa-check up lang po? Ay papa-check up talaga mula sa ihi, lahat. General check-up, General lahat po. check-up. Kasi para malaman, kasi actually hindi talaga to siya nakakatulong. Pero kung sakali po ba ayaw mag-aral ni Cindy, dito lang po talaga siya. Gusto niya mag-aral. Pero- Diba gusto mo mag-aral ka uli? Opo. Anong grade ka na sana, Cindy? Ano po, elementary lang po eh. Ano sana ang gusto mo paglaki? Anong pangarap mo sa buhay? Maging doktor po sana. Wow, kayang-kaya mo yun. Talino ba ito? Talino ka eh. Kaya mo ba mag-aral ulit? Gusto mo?
Opo, sana. Sige. Pero kung ano muna ang kaya naming itulong sa'yo, ayun muna ang ibibigay namin, ha? Okay, so okay lang po ba ate, Christian po kasi si Kuya Brooks at saka ang daddy po na ni Deans. So gusto lang po sana nila magbahagi ng prayers para din po kay Cindy, pangpalakas po ng loob kasi naawang-awa din po sila sa sitwasyon ni Cindy. So ayan si Tito Dennis. Magbibigay lang po kami parang ito na po ang nila tito. Magbibigay po siya ng prayers para kay Cindy. Okay. Let's raise our hands. Anong name? Cindy. Thank you, Lord God, for this day, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Unang-una sa iyo, sa oras na binigay mo sa amin ngayon na ito hindi naman po namin sinasadya. At nakita namin sitwasyon ni Cindy. And ako'y nagpapasalamat, Lord God, sa buhay ni Cindy na hanggang ngayon hindi mo siya pinababayaan. Through sa mga taong nandito, nakapaligid sa amin, Kalingap Hana, Kuya Brooks. Salamat po sa paggabay at salamat po sa provision ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Sana po, una pa lang po ito, Lord God, sana po bigyan mo po kami ng kalakasan, bawat isa, Lord, na mapagtagumpayan po namin, Lord, ang buhay ni Cindy, na may ayos po siya, Lord God, at mabuhay po siya ng gusto mong buhay para sa kanya, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Thank you so much kay Tito Dennis. Ano po yan? Gusto lang po ni Tito Dennis syempre magbigay ng prayers para din po kay Cindy. Kasi first time po nila makakita talaga in person ng ganitong kalagayan. So kaya ate, kayo na lang po ang aming kakausapin sa susunod. Bali magpapaalam daw po muna si ate syempre sa family ni Cindy kung ano mga dapat na gawin sa susunod. Pero sa ngayon ate, ayan, may mga dala po kaming groceries para din po sa inyo yan. Tulong na rin po kay Cindy. Malaking tulong na po ba yan? Kay Malaking Cindy? tulong na po yan. Mahilig ka ba sa mga biskwit? Opo, salamat po. Thank you. Thank you so much, Cindy. Aantayin mo kami, ha? Opo, salamat po. Mabalik Opo. kami dito, ha? Opo, sige po, Tapos salamat. kakausapin namin si kuya mo, ha? Opo. Okay. So, ayun mga kalingap. So, meron tayong susunod na panayam kay Cindy. Abangan po natin yung sa pagbabalik namin kung ano po yung kabanata sa buhay niya. So, dahil po kay Ma'am, ano pangalan? Carlita. Ma'am Carlita po, siya po yung aming hinintuan Naging tulay sa para makita po natin si Cindy. Siya yung aming nandaanan sa kalsada at aming hinintuan at nakipag-usap kami kung meron ba kaming o kung meron ba siyang kilala o magkapitbahay niya na matulungan po namin. So ito na po at hindi pala mas malayo sa kanya kundi malapit sa buhay niya. So ang kanyang panalangin ay isa na po sa natugunan. No? So ayun, salamat po. At siyempre po, salamat din sa inyong mga suporta kay Kalingap Hana. Yan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsuporta. Siyempre sa Kalingap, Kuya Val, Kalingap Drab, Kalingap Dan, at Kalingap Hana. Kalingap Brooks. Thank you po. Ayun, so mga Kalingap, pasensya na kayo dahil sa ngayon, hindi po namin muna malabas ang buo at totoong storya po ni Cindy kasi sobrang sensitibo. So may idea naman na din po kayo siguro pag sinabing sensitibo talaga. So ngayon, syempre yung kasama po kasi natin si Miss Carlita, isa lang po siya sa mga tumitingin, tumutulong kay Cindy, kaya tuwang-tuwa po siya na nakita po niya kami kasi isang instrumento din daw po tayo para makatulong kay Cindy kasi walang-wala na rin po si Ate Carlita talaga. So sa ngayon, kailangan daw po kasi ni Cindy magpa-check up at kailangan din po nakausapin po na ni Miss Carlita yung family ni Cindy kung papayag po ba, natutulungan natin sila kasi syempre may trauma na po ang pamilya ni Cindy. So hindi po sila basta agad-agad nagtitiwala. So susubukan po natin nakausapin sila kung pwede ba natin ma-share dito ang totoong storya ni Cindy, pero kung hindi, naiintindihan niyo naman po na
anong sensitibo ang ating sinasabi. Pero sa ngayon, ang mahalaga, nakaabot po tayo ng tulong. Hindi na po kami nagtagal kasi kinausap na lang po namin personally si Miss Cardita. Pagkwentuhan po kami, nilang namin ng buong kwento, ng pangyayari. Sobrang bigat po talaga na di natin nire-expect na hanggang ngayon may mga ganong pangyayari pa din po. Sobrang nakakadurog po ng puso ang kwento na to, pero masaya po kami na nakatulong tayo at first time po sa ating vlog na nagbigay tayo ng prayers para sa beneficiary natin. So sa mga makakanood po ulit na ito guys, sana i-like and share nyo po ang ating mga vlog. Sa mga gusto pong tumulong, ayan, pwede po kayo mag-message sa ating FB page, Kalingap Hana po, para sa mga beneficiaries po natin. So sa susunod na balik natin dito, baka ipa-check up natin si Cindy sana. Dahil mag-isa lang po siya lagi sa kwarto. So ang nanay niya po nasa Laguna, nasa kabilang side naman po yung kapatid niya. So may tumitingin-tingin pa rin naman po, pero siya na lang po talaga mag-isa halos ang nandun sa kabila. So thank you so much po sa panonood and pagsuporta syempre mga Kalingap. God bless us all.